Bible with you, open it with me in the book of Hebrews, chapter 12, verse 27. Hebrews chapter 12, verse 27. Isulti diri igsuon in English version. And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. The book of 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Igsuunan ito 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Nagasulti diri, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Akong ginabatyang isuon alang sa pagpangamuyo sa pulong sa Dios. Pastor Arlong Nagdawon, Ginoong Isus, sini nga kapunon, padayon kami o Lord God, nagapasalamat, nagadayaw kanimo Lord, Lord. Takos ikaw Ginoo ang ayan, ang salamatan sa makabuhi. Salamat o Dios sa kusog, sa may panglawas, ug sa kaluoy Ginoo, nagapadayon kanamo o God, isa pa man sini nga kapunon Lord, hallelujah, salamat Ginoo sa pribileyo nga padayon kami Lord God, makadungog pa Ginoo sa imong mga pulong o Dios, sini nga kapunon God, gamita mga lagad, Brother Erwin Gargal, Diyos, na mag-asay sa iniini. Hallelujah, lihuga siya, O Lord, sa umalaan ng Espiritu, Lord God Jesus. Magbisa ka man, kanamo, Ginoo, Lord, magapalinhog. Ikaw, Lord God, dahil mag-asag ka namong kaalam, ng itong nga mong may tsindihan. Mahangpa, O Diyos, at sa tagsak ang mga pulong karon nga mong mabatian, o gamong madunggan, Ginoo. Labaw sa tanan, hallelujah, amo kining maaplikar, Ginoo, sa mong kinabuhi. Na dili lamang, Ginoo, Lord God, nga kami magalabay. Kundi, O Diyos, Lord, makita, Ginoo, Lord God, sa mong kinabuhi, Ginoo. Salamat, O Diyos, sinang kapunon, ikaw, Ginoo, magkaproteksyon, ikaw, Ginoo, hallelujah, magkapakamaay pa dahil ka naman nga tanan. Dalaygon ikaw, Lord God, sa walay katapusan. O ang Ginoo gimaya, kanimo lamang sa mga pangalan ng Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Gusto ka mo dalon sa tema igsuon nga nagaingon, things which can't be shaken. Things which can't be shaken. Ang mga butang na dili matandog. So, before tayo magpamungko, hallelujah, shouting, give us. Gintudlo mga isunan, hallelujah, ni Apostle Paul maigsuon that at maabot ang ulahing adlaw, that those things, hallelujah, nga matandog, or those things that are shaken, as of things that are made, or mga creation, mga isunan, mga gintimo, mga wala, i-remove sa Ginoo, tangtangon sa Ginoo. Maigsoon, praise God, nga sa ulahing mga adlaw nga naay matabo nga distraction sa creation sa Dios. Hallelujah, that everything mga kaigsunan will be destroyed. Nasayod kita nga ang tanan,
hallelujah, nga makita according to the scripture are temporal. Ug ang tanan nga dili makita are eternal, mga kaigsunan. The world that we see, the world that we live in today, mga igsoon, hallelujah, are corruptible. Even the things or the creatures within this world are also corruptible. The world, hallelujah, is not immortal. Even the creatures, the living creatures, my soul within this world are all mortal, mga kaigsunan. What it means nga ang tanan yun sa ulahing adlaw, sa panahon sa Dios will be destroyed. Kung kagon, hallelujah, i-remove sa Ginoo, mga igsoon. But this is the good news. Mao ni ang maayong balita, mga kaigsunan, because everything will be destroyed except for those who receive Jesus Christ. Kay ingon sa pulong sa Dios, mga igsoon, hallelujah, in John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Everything will be destroyed except for those, mga igsoon, hallelujah, who believe on him. It refers to Jesus, it refers to our God, mga igsoon. Ingon sa John chapter 3 verse 15, that whosoever believeth on him shall not perish, but shall have eternal life. Everything will be destroyed, mga kaigsunan, at the end of the day, but except for those who were called out of darkness into his marvelous light. Hallelujah. At the end of the day, my soul, every creation will be destroyed except for those who are chosen before the foundation of the world, mga igsoon. That's why, aren't you glad to be chosen by God? Aren't you glad to be called, mga igsoon? Wala ba ka nalipay na ikaw sumulunod ni Kristo? Wala ba ka nalipay na ikaw tumulong, mga igsoon? Wala ba ka nalipay na ikaw nagdawat kang Kristo, na nagpabaptize kaya sa iyong pangalan, na-receive ni mo ang iyong spirit, ug tungod ni ana igsoon, hallelujah, you will not destroyed, you will never perish at the end of the day. Praise God. That's why I am glad, hallelujah, ang ipili ko sa Ginoo. Ayaw ikaulaw, mga igsoon, nga ikaw tumuloo. Ayaw ikaulaw, nga ikaw sumulunod. Ayaw ikaulaw, nga ikaw pinili o tinawag sa Ginoo. Ayaw ikaulaw ang imong pagka-apostolic. Ayaw ikaulaw ang imong identity, mga igsoon. But let your life so shine before men that they may see your good works, mga igsoon. And glorify your Father which is in heaven. Ayaw ikaulaw, igsoon. Hallelujah. Kay mo na hinungdan na dili ka mawala at the end of the day. Mo na hinungdan that you are imperishable, mga igsoon. Praise God. Nag-mention diri, mga igsoon, hallelujah, nga the things which are shaken shall be removed. But, my igsoon, isulti diri, so that those things which cannot be shaken may remain. Ang mga butang, mga igsoon, na wala tandog, magapabilin, igsoon. So, what are those things which cannot be shaken? Una, mga igsoon, ako nasulat, the righteous themselves and their foundation. Ang mga tao, mga tarong igsoon, nasayod ta, hallelujah, na bilang nagapangalagad sa Ginoo, our righteousness is not of our own, but our righteousness is of God, mga igsoon. Wala ta gitawag, hallelujah, wala ta nagpakamatarong sa atong kaugalingon. Kay matawag ka ana nga self-righteous, mga igsoon.
Pero tungod sa Dios, hallelujah, kay Jesus nga diha ka na-baptize siyang pangalan, hallelujah mo na hinungdan ng righteous ka igsoon. Our righteousness is of God because God is righteous. He is holy, mga kaigsunan. Hallelujah, that any man, those who were baptized in His name, hallelujah, ginsulog nila si Kristo. So the righteousness of God, muna itong ginasulog, mga igsunan, nga hinungdan, nga kita gitawag, nga mga matarong. So our righteousness is not of our own, but our righteousness is of God, mga kaigsunan. O gimension diri also their foundation. O diri ko naganahan kayo mga igsoon. Ingon sa Psalms chapter 112 verse 6, surely he shall not be moved forever. It refers to the righteous. The righteous shall be an everlasting remembrance. Now, sa ilang foundation, maigsuunan, mabasa nato in Proverbs chapter 12 verse 3, a man shall not be established by wickedness, but the root, notice the word root, but the root of the righteous shall not be moved. Unshakable, mga igsunan. Ang ugat, hallelujah, sa matarong, unshakable. Ang foundation sa mga tao nga matarong, unshakable. Kabalo mo, mga igsunan, kung kinsa itong foundation. Will you say His name? Jesus, my igsunan. Hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 20 mentions, and are built upon the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, mga igsoon. Hallelujah. Our foundation, maigsoon mo si Jesus, nga mo hinungdan that we are unshakable as a church. Mo nag-ingon ni Jesus kay Peter, Peter, upon this rock I will build my church, that even the gates of hell shall not prevail against it. Mga igsoon, what makes us unshakable? What makes us indestructible? What makes us imperishable? Unsay hinungdan nga dili ta maguba, unsay hinungdan nga dili ta matandog, unsay hinungdan nga dili ta mawala, because we are founded upon the rock, mga igsoon. Ug kana nga pangalan mao si Jesus Christ, in whom the fullness, all the fullness dwelleth, in whom all the fullness of the Godhead bodily, mga igsoon. Hallelujah. It is because of Jesus. Tungod kay Jesus, mga igsoon. Hallelujah. Ingon si Jesus, Peter, upon this rock I will build my church. Kita as a church, wala ta napundar kay Allah. Wala ta napundar sa ngalan ni Buddha. Wala ta napundar sa mga Diyos-Diyosan or gods or goddesses, mga kaigsunan, but napundar ta sa usa ka pangalan nga mao si Jesus Christ, who is the King of Kings, the Lord of Lords, the rock of our salvation, the rock of all ages. That what makes you unshakable. It's because of our foundation, mga kaigsunan. Hallelujah. We are the church of the living God, mga kauturan. Praise God. Second thing, hallelujah, which can't be shaken, is the believer's hope and confidence. Ang paglaom, ang pag-asa sa mga tumuloo, mga kaigsunan. Now, kung anong kamo, who do we hope for? Sa man akong ginalauman igsoon, si Jesus. Titus 2:13, hallelujah, looking for that blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Lord Jesus Christ. Praise God. Isaiah chapter 26 verse 3, it mentions, mga kauturan, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on me,
Ginakip sa Ginoo on perfect peace, mga kauturan, in perfect peace ang mga tawo nga nagalaom sa iyaha. Because he trusted in Him. Kanabitaw natay peace ato ang kinabuhi igsoon nga bisag natay mga problema nga ginaalatubang, natay mga problema nga ginadala, pero huwag tugyapon ka sa simbahan. Mudayeg ka sa Ginoo. Musimbag hapon ta kay tungod natay ginalaongan. Maigsoon, hallelujah, ang nakalahi lang sa tuwa bilang tumuluo, bilang pangalagad kay naatay ginalaongan. Billions of people around the world, mga kauturan, are hopeless. But we are blessed, mga kauturan, hallelujah, because of Jesus, nangin hopeful kita. Hallelujah, nga sa panahon nga natay problema, muagtura ta sa church igsoon, nagalaom nga ang Dios muhatag og solusyon sa atong mga problema. Mao na bilang tumuluod, be not deceived. Hallelujah, nga maging hopeless ka. Padayon si mong paglaom diha sa Ginoo igsoon. Hallelujah, praise God. Kaya ang Dios dili mo pakya sa mga tao nga nagalaom siya. Ginakip niya in perfect peace. Mga kauturan, it is not the will of God, hallelujah, that you will become hopeless, but it is the will of God that you will continue to be hopeful in Him, mga kauturan. So next thing, mga kauturan, I have mentioned the believer's confidence. Ang kumpiyansa sa mga tumuloo cannot be shaken. Psalms 125 verses 1 to 2, it mentions, "They that trust in the Lord shall be as Mount Zion." Mount Zion, mga kaigsunan, sa panahon karon was located sa city of David, or known na siya as city of David. Daan na siya sa mga Jebusites, but na-conquered, hallelujah, David, and it became his capital. Ang gitawag na mga kauturan, the city of David. Ingon diri kinsa ang nagasalig sa Ginoo, hallelujah, manginsama sa Mount Zion. Mount Zion, hallelujah, represents God's presence, covenant, and ultimate plan for His people, mga kauturan. And ingon diri shall be as Mount Zion, which cannot be removed. Dili mawala, mga kauturan, but abided forever. Magpabilin sa walay katapusan. Ingin diri, as the mountains are round about Jerusalem. Ang mga mountains, ang mga bukid, nagapalibot sa Jerusalem, mga kauturan, ingon diri, so the Lord is round about His people from henceforth even forever. Pagkang lamia, mga kauturan, hallelujah, because nagapakita ni siya sa preservation sa Dios towards His people. Hallelujah, dili kapuputon sa Dios nga ikaw makuha sa kaaway. Ingon sa John chapter 10 verse 27 to 28, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Walay bisan kinsa, mga kauturan, nga makakuha kanila. It refers sa mga sumulunod, sa mga followers, walay makakuha kanila sa kamot sa Dios. Dili kabubuton sa Dios nga ikaw mawala igsuon, kundi ang kabubuton sa Ginoo ikaw makapabilin. Mao na, hallelujah, nagasalig ta sa Ginoo, naatay ginasaligan, walay lain kundi ang Dios. Kay kung kita rama kay sunan, dugay ratang mawala, but because of God's preservation sa atong kinabuhi, He gives us in protection natin sa Ginoo, in preserve na sa Dios ang maaway, mga kauturan. Hallelujah, hallelujah. Praise God. There's nothing wrong of being palaban. Walay lain, mga kaigsunan, mga palaban ta. Amen. Sa Diyos man. Amen. Hallelujah, praise God. Palaban ta sa Ginoo, mga kauturan.
Because the word of the Lord, without Him, He can do nothing. Mga kaigsunan, mga branch lamang ta. Ang Diyos ang punuan. Wala tayo mahimo maigsuon kung wala ang Diyos sa itong kinabuhi mo na. Nagasalig ta sa Ginoo. Nagalaong, nagaasa ta sa Ginoo. Mga palabanta sa Ginoo, mga kaigsunan. Hallelujah. That's why we trust in God. Because we are shakeable without Him, mga kautor. Mo na nagsalig ka sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Kaya kung wala siya, matandog kita, mga kauturan, mga palabanta. Hallelujah. Because our confidence is in the Lord, mga kauturan. O dili sa ato ang kauturan. The next thing, mga kaigsunan, hallelujah, which cannot be shaken. Onay, hintot tayo. Butong naginudlon, mapugatuan hani, pero ikilig ko, mga kauturan. Praise God. The next thing which cannot be shaken is God's love. And His pakigsaan, covenant towards His people. Kinsay mga sultiro dre? Malaki o. Isa po. Kinsay mga sultiro dre? Minyo. Nasayod ko nga sultiro na mo ang uban sa tuwa. Kung gusto na ko paisahon nita kaya para damay-damay na. Di ba sila mag-isa? Huwag hindi mabalda ni Ron. May suunan, nakapumalandong ko. Wala mag-isa, pangalo sultiruhan. Nakapumalandong ko, makaigsunan nga. Sa pagtabot na ko, aning pangitaro na ko, tingala ko, i-share na ko ni Pastor Bright. Tingala ko nga, dali naman kayo kung mahulog sa babae soon. Tingala ko nga, Thank you, Lord. Bye. makita ko guwapa. Hindi ko pahaman, ibog na yun. Praise God. Makahuman, mga kauturan, naka-experience sa ispilahan na umutog kalilig pas Gigi yan eh. Di mag-isa. Dili ra loki. Siyempre kay shooter lang ko. Nay, nag-approach ako senior ate, pero tututon siya isuon. Cute man niya. Ay, wala na. Pagka other na po na akong experience, isugo kong sako sa merkado. Pagpalit na kong sako, isuon. Cute man kaya nila. Ay, di ba? Ay, di ba ni Ron? Yan ako. Cute pa man niya. Galakad ko, gadabit kong sako, isuon na nagpapauli. Sige ako pa naman na. Siyahap na ako. Kaya ano doon yan? Kaya ba? Saan mo ko, ani? Alaala po din ko in Jesus' name. Isugo ko sa tindahan, may suon. They will be done ba? Matingala dyan ko. Karon kay, huwag pa makayang tindira ng po. Palit ko ba ko kitsin. Niya kay kumama na po, imulik ko, ibalik ko, may sunan. Ay, nalimot ko sa kumama, ibabalik ko sila, iganahan ako. Para-paraan, di maglimot. Sumukag yun. Samok yun kayo. Niya karon kay paghatag na ko sa kwarta, natandog pa yun. Okay. Nag-ihira man eh. Akong heart, dog. Pero, para masayog mo sa perspective sa kuha. Pero, dugay-dugay, mawala ra dayon akong balatya pamigsoon. Wala ra dayon akong feeling. Palimtan na dayon ako. Wala dayon. I think, abin ako. I was in love. But it was never love. It's just an infatuation, my soul. Kag infatuation, a feeling of foolish, palatyagon na minango, sinuang suon. Pagtuon ako ani, nagminango kiday ko. Infatuation, mga isunan, kanang makita ka na, wow, maligid ba tayo kitron, oy? Pansay kilograms, pansay ay na keyboard, pansay tanan.
Ako din siya kayo. I think I'm in love with him. No! You're not in love. You're just infatuated, mga igsoon. Namingon ka. Mabuhaw ni Brother June Pip. Uy! Ako din siya kayo ba? Cute kayo siyang musmay. Yung po niya, diri ko. Sige, punat. Luminanggo. Kasi yung po. I think I'm in love with him. No! You're not in love. You're just infatuated, mga igsoon. Minangok lang na kabalatyago na minangok kata, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. That's why never beg love from someone else. Ayaw pagbeg o gugma, mga igsoon, sa uban. Nanay Diyos nga anda mo puno sa imuha sa paghigugma. Ang problema lang man kung sa tuwa mga kaigsunan kay ginadisregard na to ang gugma sa Diyos while begging love from someone else. Muna hinungdan na buyata. Muna hinungdan na masakitan ta mga kaigsunan. Pero one thing lang ang gugma nga kung nailhan na dili ka kasakitan mga kaigsunan. Mawang gugma sa Ginoo. Walang Diyos. Jeremiah mentions, I have loved thee with an everlasting love. Higugma ti ka sa walay katapusang paghigugma. Also 1 Corinthians chapter 13, i-define niya ang love, mga kaigsunan. Charity never faileth. Ang gugma wala nagakapakyas. Sa pang pagkabalong ang gugma sa tao mapakyas. Pero usa pod nga wala nga ako ang nabalaan igsoon nga ang gugma sa Dios dili gyud magpakyas igsoon. Una nga kung ga wait man jud ka, hallelujah mga kauturan, ang true love nasa Ginoo. Ang Dios muhatag og true love alang kanimo. Mo na igsoon kung tinuod na nga love makahuwat ka. Ingon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 in other translation sa King James Version gisulti diha, love suffereth long. In other translation, love is patient. Makahulat mga kauturan. Pero kanang madali-dali ta, dili ta makahulat. It's not love, it's just infatuation. Amen? Amen. Praise God. Oh, Mona, that's the thing. Hallelujah. That's what makes God's love unshakable, mga kaigsunan. Kay mahalaw ang tanan nga butang, pero ang gugma sa Dios magapabilin kanato, mga kauturan. Amen. Amen. Praise God. And next thing na mention, God's covenant. The covenant of God or the covenant of peace, mga kaigsunan, will not be moved. Isaiah chapter 54 verse 10, you mentioned 3, for the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord that hath mercy on me. Tuluan kong Pastor Papay, tumanting ang Bisaya, Cebuano, sa covenant pakigsaan, or ang promesa sa Ginoo, mga kaigsunan. Lami kayo ang sahod sa Diyos sa buha. Praise God. The Gospel of Mateo, Mark, and Luke, ga-mention din na mga kaigsunan. Hallelujah. Praise God. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang Diyos nagsaad kanato that He will never leave us nor forsake us. Ang Diyos nagsaad kanato, mga kauturan, that He will not allow us to be comfortless, mga kauturan. Ang Diyos nagsaad kanato, hallelujah, that even unto the end of the world, He will be always kauban nato, mga igsunan. Hallelujah, man's promises can fail you, but God's promises will never fail you, mga kaigsunan. Saligi ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the thoughts that I think towards you, thoughts of peace and not of evil. Dili daw tan
hallelujah, kundi maayo to give you unexpected. And saligi ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, because we have known our God. He is a promise keeper. He will never fail, mga kaigsunan, sa iyang mga saay sa atong kinabuhi. Just keep on holding His promises, mga kaigsunan. Mahalaw man ang tanan, pero ang saad sa Diyos magpabigay. Amen. Next thing which cannot be shaken, my so on, is God's presence and strength. Psalm chapter 16 verse 8, you mentioned today, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I shall not be moved. Mayong God, I have set the Lord always before me. Kanang inabutang niya sa una kaniya ang Diyos. Dili lang panalagsa, kundi permanente yun. Always gid, mga kaigsunan. Ginabutang niya sa una niya ang Diyos. Always or permanente. Now notice, gisulti diri, because He is at my right hand. Nasa una ang Diyos, tapos sa right hand. We shouldn't be confused of this, mga kaigsunan, sa akong pagtuon. Hallelujah, ang at my right hand, it signifies God's support. Nagapasabot na siya, mga kaigsunan, sa pagsuporta sa Ginoo, protection o paghatag o kusog. Hallelujah, or readily available alang kay David. Muna, gisulti dayon sa next nga clause, I shall not be moved. Tungod sa support sa Ginoo, tungod sa protection sa Ginoo, He shall not be moved. Praise God. Na-misinterpret din ako last Saturday, nga ning anak ko, umbot o karikol pa ba si Mr. Curly. Ganisulti ko, mga igsoon, nga ang paglantaw na to permanente kay Jesus, na natawon mo siya permi, posible nga matumbak ka, mapantol ka. Pero nasayop ko, igsoon, kay gingon sa pulong sa Dios. Hallelujah. Nga kung iset nimo ang Dios always una sa imuha, you will not be moved, makaigsunan. God will provide, hallelujah, security and stability diha sa imong kinabuhi, makaigsunan. Na dili ka matumba, dili ka mawala, dili ka mabungkag, makaigsunan. Ang hinungdan lang man Diyon, nganong matumba ka, tungod ramang po nato, may suon. Dili tungod kay Jesus. Tungod na po nato, mga kaigsunan. Dili problema sa Dios, kundi problema sa to. Kaya ano man, nagapadistracta, mga kaigsunan. Pero kung focus ta permi kay Jesus, mga kauturan, hallelujah, we are unshakable. We shall not be moved, mga kaigsunan, ingon si David, because God will provide support. Hallelujah, protection and strength alang kanimo, mga igsoon. Hallelujah, what makes the people of God unshakable? Hallelujah, it's because of the presence of God that are with them. Hallelujah, ang Diyos perminting ang kuyog kay David, mga kaigsunan. Na ang presensya sa Diyos kay David, that's why he shall not be moved, mga kaigsunan. That's why, hallelujah, let me tell you this, mga kauturan, nasayod kita. Hallelujah, that the presence of God is important in this service this afternoon. Ang presensya sa Ginoo importante sa kining nga serbisyo, sa kining nga kahaponon, mga kaigsunan. Because without the presence of God, these things are all in vain. Ang tanan natong ginahimo mangingkawang lang, igsoon. I do not disregard the preacher. Hallelujah, it's not about the preacher. It's about the anointing. It's about the power, mga kauturan. It's about who used the preacher. I do not disregard the preaching of the word. Hallelujah. But it's about, my sunan, hallelujah, the power of God, the Spirit of God, na nagakuyog sa kanang word that convicts every soul. It's not about, makaigsunan, the church building. It's about the presence of God that dwells in this building. It's not about the numbers of the members of the church.
It's about, hallelujah, Jesus who has promised us, mga kauturan, hallelujah, wherefore 2 or 3 are gathered together in His name, He will be in the midst of us, mga kauturan. Hallelujah, the presence of God, mga kaigsunan, is the essence of this service. Ang presensya sa Diyos ang nagahatag o panabor, mga igsoon. That's why let us pray that the Spirit of God will move sa karong nga service, that the presence of God will touch every heart, will touch every soul, mga igsoon. Kawag ang mayong awali kung wala ang presensya sa Ginoo. Kawang ang kanindot si mga long sleeve, ang kanindot si mga nga barog, mga igsoon, mga forma. But if you will not feel the presence of God, it was all in vain, mga igsoon. That's why let us pray nga magapanglihok yun ang Diyos, hallelujah, sa kining atak na mga kaigsunan, kay nagahatag og panahon mo ang presensya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. God's presence is unshakable. It will remain forever, mga kaigsunan. Mahanaw ang tanan, pero ang presensya sa Diyos magapabilin, mga igsoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Next thing that was mentioned, hallelujah, is God's strength. Ang kusog sa Ginoo, dili mashikin, mga igsoon. Una, kay dili man mashikin ang kusog sa Dios, nagasalig ka sa iya. Kay bon na takatama, weak ka takatama. We need a source of strength. Ug mao na ang Dios, igsoon. Psalms chapter 46 verse 1. Hallelujah. I know someone paborito ginini nga verse, igsoon. God is our refuge and strength, a very present help in time, in trouble, my soul. The thing that also makes us unshakable, mao ang kusog sa Dios. Hallelujah, because He is the source of our strength. I know that everyone, hallelujah, or maybe some of us are familiar sa story ni David, nga usa ka pamatanon nga nagtindog batok sa usa ka higanti nga ginanlag si Goliath. Notice ninyo nga gisulti ni David, hallelujah, ni anhi ka sa kuha with a spear, with a sword, with a shield. Pringon si David, I come to you in the name of the Lord of hosts. It means ang iyang strength, ang victory, tanan-tanan iyang maangkon gikan sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah, the same po na sa tua bilang pamatanon. Hallelujah, atubang putag mga higanti, igsoon. Gatubang putag mga problema, mga igsoon. But let me remind you, hallelujah, that God is the source of your strength. You will not, hallelujah, ayaw tuguti, hallelujah, nga ma-discourage ka, hallelujah, sa mga problema, igsoon. God is your strength. Ayaw padala sa imong ginadala, hallelujah, nga kapugatan. God is your strength. Ayaw pa into, pinag-deceive sa imong kaluyahon, mga igsoon. Let me remind you, God is your strength. Padayon sa pagsalig sa Ginoo. Isaiah chapter 26 verse 4. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Hallelujah, hallelujah. Usahay na tayo problema, pero wag to gihapon ta sa simbahan nga nawala lang, because God is our strength. Usahay na ay mga kapugatan, mga igsoon, pero kapapiling gihapon ta, nagatingdag gihapon ta sa blessings sa Ginoo, because God is our strength. Amen. Hallelujah, hallelujah. We should not be deceived by our weakness, mga kaigsunan. We serve the God of breakthrough. Amen. Hallelujah.
Ginoo, mga igsoon. Praise God. 2 Corinthians chapter 14 verse 8, mga igsoon, hapit na pumahuman. You mentioned there, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Paul, hallelujah, sulat ni Paul sa Corinthians, mga kaigsunan, because maybe, praise God, they are too focused doing worldly or earthly things while being negligent on heavenly things, mga kaigsunan. Noon si Paul, wala na talaga lantaw sa mga butang na makita. Kaya mga butang na makita, temporaryo ra. Kundi, nagalantaw na ta sa mga butang na dili makita. Kaya mga butang na dili makita, eternal. This verse, hallelujah, serves as a powerful reminder to each and every one of us, mga igsoon. Hallelujah. Basi lang. Asi lang. Focus kay ta sa mga personal na itong mga kaigsunan. Kung pabaya na ta sa mga butang na nanitnon. Pabaya na ta sa mga butang na makapamot sa Diyos. Each and every one of us, including I, mga kaigsunan, I'm not being a hypocrite. Hallelujah. Kini nga mensahe, nagwali una sa kuha. I-share ako na ako sa inyo ha. Dili kapubuton sa Dios nga mangin magpapayat ka, may sunan siya buluhaton. Ingon sa Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above and not on things on this earth. Kaya nga naman, kay temporaryo rin. Praise God. May igsoon, hallelujah, temporary lang ang kalibutan. Kung focus kayo ta, diri, hallelujah, mawala na magyapon ni sa katapusan. Mauna ang pulong sa Diyos na tudlo. Hatagi, importansya ang buluhaton sa Diyos. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where mud and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Next verse it mentions, but lay up for yourselves treasures upon heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not steal and break through, mga kaigsunan. Walay paya, walay kawatan, praise God, na makakuha, makaguba, makadunot sa kana na imuang gipundar, mga kaigsunan. Hallelujah. This message will conclude that God wants us to give importance on heavenly things, mga kaigsunan. Hatagan natong importansya ang mga langit ng butang. Hatagan natong importansya ang mga butang na malimaya ang Diyos, mga kaigsunan. Kung dili ta mangipapaya, mga kauturan. Because at the end of the day, sa ulahing adlaw, maorani nga mga butang na dili mangingkawang. At the end of the day, hallelujah, these are the things that are not in vain. It will never perish. Dili na mawala, kundi ka na magamabili. What I'm trying to say, ang imuhang nag-invest sa Diyos, dili na kawang, mga kaigsunan. Hallelujah, ang imong pagbuhat, hallelujah, praise God, sa imong ministry, dili na kawang at the end of the day. Ang imong pag-atindar sa buluhaton sa Ginoo, hallelujah, dili na kawang at the end of the day. Ang imong pagbuhat, makaigsunan sa mga butang na makapahimaya sa Diyos, dili na kawang at the end of the day. Hallelujah, ang imong pagsakripisyo alang sa buluhaton sa Ginoo, dili na mangitawang at the end of the day, mga kaigsunan. Hallelujah, we should continue
to invest in God's kingdom because it will never be in vain. Right. Kung nagtutulog yun sa Bible, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah! Ang panalangin mo at pinahimo para sa Diyos, it will never be in vain, mga igsoon, but it will remain forever. Magapanindog ng tanan. Hallelujah, praise God. Oh, Jesus. Oh, God, blessed be your name, Lord. Blessed be your name, oh Jesus. Pilia ang eternal things, mga igsoon. Pilia, hallelujah. Pilia ang mga butang na hindi matandog, mga igsoon. Praise God. Pilia ang magpabiling na sumulunod, pabiling na followers, pabiling na tumuluo. Hallelujah, praise God. Pabiling ang imong identity bilang apostolic, ikaw tinawag o pinili, mga kaigsunan. Kaya maura na ang butang ang imong dam. Hallelujah. Na kita indestructible, imperishable, hallelujah, o unshakable, mga kaigsunan. Dili ta matandog, dili ta magubad, dili ta mawala. Praise God, tungod sa itong identity nga natadiha kang Kristo, mga kaigsunan. That's why, hallelujah, it is a reminder for us, mga kaigsunan, nga sa ulahing mga adlaw, mahanaw yun ang tanan, igsuon, di yun na malikayan. Pero usa ka butang, nga kung nakita nga pagkaminduta, kay dili na tanan mo na, oy, naay magapabilin. Naaray pagkuhaon ng Ginoo. Kay katong mga butang na dili mawala or dili ma-shaken, mo ang kabubuton sa Dios nga magpabilin. Praise God. Ang kabubuton sa Dios nga at the end of the day kitang tanan, matag usa ka nato igsuon, magpabilin ka. Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Lord Jesus Christ. Nagalaon kita, mga kaigsunan, sa second coming sa Ginoo. O tani, dili ta madala sa distraction sa Dios. Dili tayo remove sa Ginoo. That's why this is a reminder for us. Hallelujah. Piliyon na to ang mga butang nga mahinungdan, makapapiling ka. Sabi ka